calm and keep listening. Ang buhay ay isang paglalakbay, malayo man o malapit. Makikita natin minsan sa daraanan, hindi natin masasabing laging panatag ang ating kalooban. Maraming balakid, maraming mga suliranin. Ngunit kailangan tuloy-tuloy tayo sa ating paglalakbay. Hindi pwede ang urong sulong dahil hindi natin mararating ang ating destinasyon. Gaano man katagal o kalayo ng distansya, habang ginagawa natin ito ng pasulong, mararating din natin ang nakatakdang destinasyon. Kailangan lang meron tayong direksyon kung saan tayo patutungo. Keep calm and keep listening. So many voices crying out to heaven, so many heartaches along this mortal road, so many burdens borne in isolation, so many pilgrims walking through this world alone, so many valleys dividing us asunder. The way is long, the river's deep and wide. Come build the bridges that will stand forever and bring us safe at last to Jesus' side. Oh, heaven's children, knit your hearts together with bonds no power in life or death can sever. We can smooth this straight and narrow way for one another if we only choose to love. Only love, only love, only when night is falling, keep the hearth fires burning, warm and unchanging to light the wanderer home. God can unite us if our hearts are willing, and fill us with His love, a love that overflows. Our strength is stronger
Magandang araw, kaibigan. Isa na namang pagkakataon na tayo ay magkasama sa pagtalakay ng mga magagandang prinsipyo upang ang ating mga sambahayan ay lalong magiging maligaya, malusog at banal. Ano po? Kaya napakahalaga na sa simula't sapol, simula pag itinatag ang tahanan, isipin na natin na ito ay magiging unang paaralan. Malungkot nga lamang na ang ganitong pagtuturo sa tahanan ay hindi nagagampanan ng marami sa atin. Kasi sabi nila ay, nandyan naman ang mga teacher, nandyan naman ang iba pa. Ayan. Kaya naisip natin na ang mga batang ganito na hindi matuturuan, hindi sila handa sa kanilang pakikipagharap sa buhay. Lahat ng batang ipinanganak sa mundong ito, pag-aari ng Diyos. Tandaan po natin. Kaya nga sabi sa Bible, ang ating mga anak ay kaloob ng Diyos sa atin, hindi natin pag-aari yon. Kaya pag-aari ng Diyos, kaya nararapat lamang na ating turuan sila sa pamamagitan ng ating example. Unang-una, mahalin nila at sundin nila ang Diyos. Yun ang kaunahan. Kasi pag mahalin nila ang hindi nila nakikita, ay mas mahalin din nila yung nakikita, syempre. Kaya yung mga magulang nila. At ganun din, susundin din nila. Wala na tayong ibang gawain. Lahat ng ibang gawain, pangalawa lang yun. Secondary lang yun. Kasi ang pangunahin, turuan natin na mahalin nila ang Diyos, sundin nila ang kanyang alituntunin, para tayo rin ng mga magulang na kinatawan ng Diyos sa lupa ay susundin din at mamahalin. Kaya tayo ng mga magulang nararapat na huwag natin unahin yung ibang mga bagay at huwag natin pabayaan na yung ating mga trabaho, yung mga negosyo, kung ano man, ay yun ang magdala sa atin na hindi natin maintindi ang pagtuturo sa ating mga anak, lalo na habang sila ay lumalaki. At sapagkat sa tahanan, dito natin inihahanda ang ating mga anak na lalaki at mga babae na kung paano sila mag-attend ng school, kung papasok na sila. Kaya mahalaga na yung kumbagay araw-araw, masusi nating tinuturuan ang ating mga anak. Kasi lagi nating sasabihin, anak, hindi kami forever na buhay. O kaya naman, hindi ka forever na nandito sa bahay. Papasok ka rin pagdating ng panahon. Yan. Kaya maihanda natin siya. At napakahalaga na ang ating mga turo sa ating mga anak ay nakikita rin ng example sa atin. Ano po? Alam po ninyo, yung mga bata ay laging nakatingin sa atin. Laging nakatingin. Kahit baby yan, titingin. Ano po? At makikita natin dito na yung baby nga meron kaming baby ngayon na kumibo ka, talagang nasunod ang mata. Kaya pag malakas ang boses mo, nagugulat siya. Pagka mahinahon ang boses mo, ngingiti siya. Diba? Kaya everything, very receptive ang mga bata. Open na open sila sa lahat ng pagtuturo na maiibigay ng mga magulang. Ang maganda dito, matuturuan natin ng responsibilidad ang ating mga anak at maiipakita natin yung mga panganib doon sa paraan na maiintindihan nila. Paano yon? Makikita nila ang pag-ibig, yang hindi nagkakagalit, tapos hindi rin nagsisigawan sa bahay, at maganda ang usapan. Alam ba ninyo, ang mga bata kahit yung hawak natin, that's how we teach them. Kasi kung pabigla-bigla natin hawakan na parang kumbagay, parang mabigat ang ating kamay. Tapos pagka iyak ng iyak, sa halip na tapik-tapik, pinapalo na. Nakarinig ako ng isang magulang, sabi, para daw maturuan ng kanyang anak, baby pa, pinapalo na niya. 6 na linggo 6 weeks, pinalo na daw niya ang kanyang anak, sapagkat dapat matuto siya na maghintay siya, hindi yung iyak ng iyak. Ganun po ba ang pagtuturo natin, mga kaibigan? Alam po ninyo, malungkot, na marami sa mga magulang ngayon, nagiging magulang, ay hindi nila alam kung ano ang nararapat nilang gampanin bilang mga magulang. Kaya talagang sinadya ko na ito ang tatalakayin. Kaya nais ko na bago pa man yung iba, yung mga bagong kasal, bago pa man sila magkaroon ng mga supling, ay alam na nila na sila ang kauna-unahang guro sa kanilang mga anak. At ito'y mga kaloob ng Diyos. Kasi kahit gustuhin natin magkaanak, kung hindi yan ang panukala ng Diyos para sa iyo na mag-asawa, hindi magkakaroon. Yung iba nga, dumaan na sa fertility clinic, hindi pa rin. Diba? Kaya mayroon talagang napakagandang panukala ang Diyos para sa
bawat mag-asawa at sa bawat supling na ipinagkakaloob. Sa 1 Samuel 13:23, sa huling bahagi ito ang sinasabi, I will teach you the good and the right way. Ituturo ko sa iyo ang mabuti at ang tamang daan. Nawa ito ang ating layunin bilang mga magulang, na ang ating ituturo sa ating mga anak, yung mabuti at yung tamang daan na dadaanan ng ating mga anak, sapagkat napakaganda na ang ating mga anak patuloy sila na magabayan at itong matututunan nila at their young age, sa murang isip nila, itong magdadala sa kanila ng maligaya, malusog at banal na pamumuhay. Pagpalain tayo sa araw na ito at ating ihag ang ating mga anak sapagkat sila ang ating mga jewels, ayan, precious, mahalaga sa atin na ipinagkaloob ng Diyos. Maraming salamat po, Ma'am Deng, mga kaibigan at mga kapatid. Bilang unang guro ng ating mga anak, ay tayo po nawa ay makitang isang magandang ihemplo sapagkat tayong mga magulang ang siyang katulong ng ating Panginoon upang hubugin ng mabuti ang ating mga anak sa mga tamang pag-uugali. Hindi lamang puro sa katalinuhan ng ating ituro, kundi ganun din ang tamang pag-uugali ay dapat din po nating ituro sa ating mga anak. Manatili, kailan